Sa akin pare, ako very slight advantage yung UP Konting-konti sa nga, di ba? finals. Malakas yung Lasal. Oo, ako tinitingnan ko yung Lasal, they have a championship coach, si Coach Topex. Nadala niya yung Lyceum, no? Yung sinabi mo sa finals. Pero itong mga players niya, may championship experience ba? Kasi iba nga yung championship experience eh. Jittery, kahit sabihin mo Yes. nakabuelo ka na, di ba? Nakabuelo ka na sa laban, paghahandaan ka. Ilalagay ka nila sa sitwasyon ni Coach Goldwyn, sitwasyon na hindi ka komportable. Okay? Si Coach, bakit ko pinili UP? Because number one, syempre, with their championship experience, recent lang yon, 2 years ago. With their championship experience, tapos si Coach Goldwyn, basahan na sila niyan. Ngayon, pare, meron ako dalawang, parang bullet points lang, na gusto na pangkalahatan na dalawang bagay para manalo itong UP. Dito, makakaulit sila. Sa tinitingnan ko, if they can break, ni Coach Topex, if they can break the man press of Coach, alam naman ng buong UAP, alam na medyo may disruptive, pag na-break ni Coach Topex yun, ni Coach Goldwyn, o yung UP Fighting Maroons, yung disruptive na man press ni Coach Coach Topex, tagilid si Coach Topex. Kasi doon siya nabubuhay eh. Tapos iba-iba siya na zone, 1-2-2, 1-3-1, nag-iiba siya. Pag naging komportable dyan si Coach Goldwyn, may talo siya. Hindi siya makukuha ni Coach Goldwyn yung first game. At ang second sa akin, ang tinitingnan ko dyan, ang isa sa pinaka-strength ni Coach Goldwyn, ang galing niya humanap ng mismatch. Pinoposte niya ngayon si Nele. May anong Ateneo, I'm sure baka nakakakuha siya ng konting tip doon. Nakikita ko yung Ateneo, pinoposte nila si Nele, yung mga maliliit ng Nonoy, Nele, hindi, maliliit, mapayat eh. Baka si Coach Goldwyn matala sa ganon. Si Coach Goldwyn kasi, para sa kalaman ng mga talakers natin, ano yan, ang pagkatipo niya na coach, under yan kay Coach Joe, sa mga coaches na mga pagka-old school, technical, magaling sa in-game adjustment, at mahilig siya maghanap ng mismatch sa laban. Hindi siya masyadong mahilig sa trap. Lagi siya naka-bigs. Hindi siya uma-adjust sa kalaban masyado. Pinababayaan niyang uma-adjust ang kalaban sa kanya dahil feeling ni Coach Goldwyn, sa akin lang, ito lang palagay ko na siya ang mas lamang sa sitwasyon. Kaya kasi ganun ang ginawa niya nung panahon ni Tamayo at saka ni Lucero eh. Talagang in-exploit niya yung height niya, in-exploit yung laki ng team, tapos talagang makita mo, talagang nalunod yung Ateneo sa laki nung UP, pero hindi siya umadjust, hindi never siya umadjust sa small. Kagulangan lang ang binabad niya, sometimes yung mga ibang smalls. Tapos ngayon, may Alarcon ka pa, meron ka pang mga shooter na sino yung shooter nila dyan? Sa UP, may isa pa eh. Felicilda. So, yun ang mukhang gagawin ni Coach Goldwyn para niya talunin si Lasal. Pero ito naman Lasal, si Coach Topex, syempre, hindi naman niya pwedeng hindi niya gawin yung disruptive na man press niya na konting hinalong run jump, minsan pro zone press, minsan just to slow down. Kung ano yung ginagawa niya sa atin, to slow down itong UP, gagawin niya lahat yan to disrupt the offense of Coach Goldwyn. Pero si Coach Goldwyn, hahanap din kaparaanan yan. Ngayon, and also, after nung kay Coach, sosonahin ni Coach Topex yan. Mabigat ang zona ni Coach Topex, like yung ginagawa niya sa Lyceum, 1-3-1, 1-2-2. Yan, it has to be effective para to work in their favor sa Lasal. Kasi yan ang talagang bread and butter nila Coach Topex eh. Pag yan, kailangan you have to make it work kasi pag hindi yan naging umobra, it will be a dogfight. Bakbakan yun hanggang matapos. Kasi yun ang kay Coach Topex, I don't know lang paano siya magre-react sa dikitan. Kasi normally lahat nung nasa UAA, nasa NCAA siya noon, like yung binlobay niya lahat ng kalaban. Talagang unless hindi lang ng championship, no, pero the rest lahat ng teams sinagasaan niya, lalaki ng lamang, pero itong UP didikit ito sa kanya.
for sure. So it will be an exciting ball game and baka I don't know kung ano pa. Siguro I'm sure lahat ng scouting report meron na sila yan. So I don't know kung malalalim pa ba ang bunot nila the way they use yung mga nakaraan o stick siya sa mga short rotation or what. Ano yan, it's a game of adjustment, it's a game of streaks, and it's a game of it's a breaks of the game. Kaya doon ko na lang tinitignan yon.